Magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas, naroroon ang pagpapala po sa ating lahat para sa araw na to. Nagpupugay na muli si Makatang Tambay na ang puhunan logic ng buhay. Bihira ako makagawa ng video ngayon pero siyempre hindi natin mapipigilan na magawa ng reaksyon. Lalong-lalo na sa mainit na nangyayari ngayon at laman halos lahat ng mainstream media, binabalita at saka lalo na sa social media. Itong kalunos-lunos kendik-hindik na pamamaril na ginawa ng dalawang minor de edad dyan sa Leyte, sa Tacloban, mga kabayan, mga kapinas ko. At tayo naman wala naman tayong ideya kung ano ba talaga yung kahalagahan o yung talagang ugat kung bakit binuo ni Senator Kiko ang batas na ito, Senator Kiko Pangilinan. Pero may abogado ako na napanood at pinakinggan at sa halip na isave ko yung kanyang video, yung napanood ko, kinopya ko na lang yung kanyang mga ipinakita, mga provision ng Juvenile Welfare Act na Republic Act. Pakinggan nyo, basahin natin to. Dalawa kasing minor de edad ng tinutukoy dito. Isang 15 na nasangkot sa krimen at isa namang below 15 na wala pang 18 years old. At ayon sa kanya, sa abogadong ito, sabi niya, pag yung 15 years old ang nasangkot sa krimen, o nakagawa ng krimen, sabi niya, pag daw umabot na ito ng 18 years old, hindi na siya lilitisin ulit para sa krimen na kinasangkutan niya. Ito yung sabi niya rito. Dahil na-try na yung kaso habang minor pa siya. At ang gagawin na lang ng judge ay review hearing na lang. Titingnan kung nagbago na ba siya sa rehabilitation na pinaglagakan sa kanya. At pag na, o gumaling na, discharge na siya. Wala ng kaso. Ganun lang. Ito talaga yung isang re-reaction na natin dito, mga kabayan ko. At para na rin pagpapawalang bisa. At pag hindi pa rin nagbago, ayon pa sa provision ng batas na ito na ipinakita niya, at delikado pa rin siya, doon lang siya ikukulong sa regular na jail. Pero yung kulong, yung natitirang sentence na lang na hindi na uulit yung buong trial. Ang ibig sabihin niya rito, dahil kumbaga, naubos na niya yung 3 taon, hindi ba? Mula 15, halimbawa nasangkot siya sa krimen hanggang 18 years old siya. Ito yung tinutukoy niya rito. Kasi nga, pag tumungtong na rin ng 18 years old, ito na yung magiging takbo ng kaso, investigasyon sa minor de edad na ito na nasasangkot nga sa krimen. At ito naman, yung pag 15 years old below naman, yung nasangkot, at katulad nga nitong kinasangkotan ng 14 anyos na namaril dyan sa Tacloban, sa eskwelahan. Ito yung sabi niya rito, pag 15 years old pa baba naman yung nasangkot, ay masimple. Wala talagang criminal case na ipapile dito. Intervention lamang ng DSWD. At pag 18 years old na siya, tapos na yun. Hindi na siya talaga habulin ng batas sa ginawa niya nung bata pa siya. At kung mayroon man, sabi nga niya, bilang pakonsuelo pa rin dun sa, halimbawa kung kaanak anong nabiktima, sabi naman niya, hindi naman talaga totally walang pananagutan. Dahil may civil case na ihahain kung saan yung magulang yung mananagot dito. Ito yung pakonsuelo, dibobo ng batas na ito. Na katulad nga ng tingin natin dito, hindi ito patas. Mga kabayan, mga kapinas ko, at ito nga yung re-reaction na natin, ay tuloy pa natin to. At hindi na siya habulin ng batas sa ginawa niya nung bata pa siya. At yung magulang, ito yung mananagot na ng isasampang civil case. Kung saan, ang magiging penalty naman nito ay danyos lamang o bayad o pira. Ito isa-isa natin yung re-reaction na natin dito. Sabi dito, ito nakakalito tong bagay nito sa atin. Di ba sabi rito nung abogado, titingnan kung nagbago na ba siya sa rehabilitation. Pag uknat, gumaling na, discharge na siya, wala na siya talagang kaso. Parang pinawalang bisa na lahat. At pag hindi pa rin nagbago, at delikado pa rin, doon lang din siya ikukulong. Ay dito ako nahihiwagaan at nalilito sa pagsasabing ito na pag nagbago siya. Ang ibig sabihin ba, halimbawa, dahil lang ang alam natin, pagka ang isang tao
minor de edad man yan o may sapat na edad na ugulang ang nakagawa ng krimen, ay hindi naman natin masasabi ito na talagang gawain na niya o bisyo niya. Hindi ba dahil simpre, pasimple lang naman yung ating tingin dito ay. Hindi ko alam kung ganun din yung pagtingin ninyo. Pag sinabi mong inobserbahan mo na nagbago na siya, ang ibig bang sabihin nun dahil wala siya uling napatay, isasabihin mo na nagbago na talaga siya. Hindi ba dito tayo nalalabuan sa sinasabing ito na uobserbahan pag nagbago na siya? Ay anong nagbago ang dapat mong makita rito sa kanya? Samantalang isang nakakapatay naman o ngay kung sino man yung nakakagawa ng mga pagkakasala, sinasadya man yan o hindi. Ang totoo maaaring isang bihis lang niya ito nagawa. O halimbawa, nagdilim lang yung paningin niya o kaya umabot sa sukdulan yung kanyang pagtitimpi. Ganun lang naman. Kaya dito na nalilito tayo sa sinasabi na walang hindi specific kaya kung ano itong tinutukoy nila na uobserba na nagbago. Ay samantalang isang bihis lang naman gagawa nito. Minor de edad man yan o matanda. Kung halimbawa masasangkot nga siya sa isang pagpatay. Anong kailangang obserbahan dito? At para patunayan mo na kung delikado pa rin o kung hindi pa ba siya okay. Bakit? Ang halimbawa nito na ang nagiging tingin natin dito, ibig sabihin may sira ang ulo nito. At ngayon titingnan natin kung mapagkakatiwala pa ba ang galawan ng takbo ng utak o ang pag-iisip nito. Ito ba'y sinasabing pagbabago? Talagang malabo dahil siyempre ang isa namang nakakapatay, hindi naman nangangalugan na sira ang ulo niyan. Minor de edad man yan o may sapat ng gulang. Dito tayo nalilito yung pagdetermina nung sinasabi nilang ito na titingnan kung nagbago na, kung may pagbabago na. Hindi ba? Ito yung labis na nakakalito sa atin. At pagkatas, mahulog nga tayo sa conclusion na hindi nga patas ito dahil unang-una bilang pag-consuelo di buboy, sasabihin dahil wala nga pananagutan yung bata sa krimen na ginawa nito. Meron din naman daw yung civil case at ang mananagot nito ay yung magulang. Tanong, ano yung pananagutan? Ito lang din yung sinasabi ng abogadong ito at dito sa provision na ipinakita niya na ikinupya nga natin. Bayad lang pala. Danyos lamang ang babayadan ang ibibigay mo o yung magiging pananagutan ng magulang. Pira lang ang katumbas ng buhay na pinirwisyo ng kanyang anak, isang halimbawa man. Ganito yung magiging katumbas lamang ng pananagutan ng magulang. Na ang ibig sabihin nito, para bang ang nangyayari pa kumbaga tumutulong pa ito na magka-ideya yung mga minor de edad, lalong-lalo pa kung may alam niya na may kaya yung kanyang mga magulang o yung pamilya nila na maaring kung may nakagalit siya, ganun din yung gawin niya. Desisyon niya yung tapusin ang buhay nito. Total, babayaran lang naman ito ng magulang ko. May pira naman kami. At ako naman, hindi makakasal. Minor de edad ako. Ito yung komplikado sa sinasabi natin mga kabayan, mga kapinas ko na gusto kong emphasize at diliwanagan din naman natin sinasabi na ito na talaga yung tinutukoy ng batas. Itong katulad ng ating mga reaksyon na ito. Pero bilang opinion ko, ito yung nakikita ko rito. Na ito puro pag-aalaga lamang o pag-aalaga sa kabataan ang tinutukoy ng batas na ito. At hindi dun sa kabilang parte na naging biktima naman ito. Hindi ba narito yung intervention ng DSWD, narito yung counseling sa nakapatay. Kumusta rin sa biktima, sa pamilya na trauma din naman. Na kung saan katulad nga nito, ang napatay ay mga minor de edad din. At siyempre puno din ng mga pangarap ito kung paano may pangarap din itong 14 anyos na ito na inaalagaan nila sa pamamagitan ng batas. Itong Juvenile Welfare Act na ito. At ito nga kung mayroon ng pananagutan yung magulang pira lang, bayad lang. Hindi naman sasapat yun kung buhay yung nawala yung nung anak mo, lalo pat ikaw rin naman ay may kaya at hindi mo kailangan yung pira na ibabayad ng mga ito. Kaya nga sa anin, hindi sapat. At hindi patas ang batas na ito. Dahil yung ang counseling lang at intervention at pagkalinga naroon lang sa pumatay. Doon sa mga biktima nung pumatay na ito, kumusta naman? Napuno din naman ng pangarap. Isang halimbawa, katulad na nga lang nung lula na nasaksihan natin na tigas nakakaiyak niya. Agulol talaga yung ginawa niya. Dahil itong apo daw niyang ito ay napakabait. Pag daw ba ito may baon, ibinibigay sa mga klase niya. O hindi ba? Siyempre, ano na rin ito? Kumbaga, kasing edad din ito at estudyante rin ito, hindi ba? At nangangarap din.
O may pangarap din ito o kung kanyang mga magulang sa batang ito na pinatay lamang sa isang saglit nitong minor de edad at ngayon walang pananagutan nga sa batas maliban sa intervensyon ng DSWD at counseling at pagkatapos pag 18 anyos na i-discharge na ito. At ngayon nililiwanag natin itong mga provision na ito na ipinakita ng abogado na titingnan kung may pagbabago o nagbago na ito. Yan totoo naman na hindi naman kailangan maging walang hiya talaga agad yung makita mo sa isang kriminal. Ang totoo, may mga kriminal na tahimik nga. Ay kahit sabi nga, pahiran mo ng ipot yung ilong yan, nilalayo na lang yan. Pero pag napunan talagang papatay siya, ganun ang kriminal, kaya nga't nalilito tayo ng pagbabago. Yung tinutukoy dito para sabihin mo na, o sige, discharge na yan dahil nagbago na yan. Hindi na yan delikado. Ay hindi naman bisyong pagpatay, hindi ba? Maging minor de edad man yan at maging matured man yan o may sapat ng gulang. Hindi naman ito talaga isang bisyo na para sabihin mo magiging basihan natin na nagbago dahil hindi na pumatay. Hindi ba malabo? Ibig natin sabihin, iliwanagin ito. Hindi naman natin sinasabi na ito na talaga yung tinutukoy ng batas na ipinakita sa atin o diniskas ng abogadong ito, mga kabayan, mga kapinas ko. At ngayon mahuhulog tayo sa conclusion na hindi patas. At sa halip parang tinotolerate pa ng batas na ito na ginawa ni Senator Kiko Pangilinan na ang kabataan baliwala lang gumawa ng krimen. Okay lang dahil hindi naman makakasuhan at saka kung mayroon naman yung pananagutan ko, lalo na kung may pira yung pamilya nila, hindi magbabayad na lamang. Ito yung itinutulak ng batas na ito, hindi ito talaga totoong pagprotekta sa kabataan. Dahil katulad nitong krimen na ito na naganap niyan sa Tacloban, ay nang ma-recover mga cellphone nito, naroon yung pag-uusap ng dalawang kabataan na ito. Alam nila yung kanilang ginawa ay mali. Tapos sinabi rin nila dun sa pagpapalitan ng mga text nakapost, kaya ito mababasa mo naman. Na hindi naman daw sila kakasuhan. Wala naman daw i-charge sa kanila na anumang kaso. Ganun yung mababasa mo sa mga palitan ng usapan ng dalawang ito na nasangkot nga sa pagpatay. Hindi ba? Dahil sa batas na ito, nagkakaroon sila dito ngayon ng maluwag na pagkilos at mga pagpaplano. Lalong-lalo kung totoo na talagang may kagalit sila. Hindi ba? Mabuti na lamang kung walang makakaaway ang mga ito. Siyempre sa mga kabataan, hindi nawawala yung ganyang mga kursunadan o kayong ganyang mga pag-iinggitan o nayayabangan siya, ganyan. Hindi man nawawala yun sa mga kabataan. At ngayon, kung may mga ganito ngang nalalaman nila na sila ay malilibre naman kung sakali sila ay masusubo sa gulo o makagagawa ng labag sa batas, libre naman sila. Hindi ba parang tinulungan mo lalo yung mga kabataan na malubog? At kung hindi man sila yung mapatay, yung paano naman yung kung may minor de edad yung mapatay din nila? Hindi ba parang yung purwisyo ng batas na ito? Katulad nga yung minor de edad din yung mga naparil na yun, 3 yung napatay. O paano yun? Minor de edad din yun. Anong protection yung magagawa mo dun? Okay lang ba na sabihin mo na okay lang, patay naman na yan, hindi ba? Kaya itong buhay na lang yung ating aarugay natin. Ito na lang yung ating counseling. Dito na lang yung intervention natin itutok o ilaan. Hindi ba? Kaya nga hindi patas. Mga kabayan, mga kapinas ko.